nagkabalikan na nga ba si Ana Halandoni at si Kit Thompson? Dala lang ng sobrang pagmamahal ko sa kanya. I know she understands it, kaya siya nakipagbalikan sa akin. Ano nangyari? Diba, nasa na yung Vice Gandang minahal din naman namin dati? Yung masayang Vice Ganda movie na hinahanap namin. Hindi lifting ng mga volunteers si Vice para literal na angat buhay ang nangyari. Ganon din ang nangyari kay Maris Racal nung magtungo ito doon. Iniangat din siya ng mga volunteers. Hello mga kaabi, dito po ang inyong mga link. Ito pa si Mama Loy! Sige na, Jen! At ito naman po si Papa O. Yes, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Ayan na nga. Oy ha! Doon sa mga hindi pa rin tapos. Oo. Yung pangangalat ng donasyon. Yes. Oo, hindi porke huminto ang bagyo, tapos na, hindi. O, ang dami mong kailangan i-repair, ang dami kailangan abutan ng tulong. Yes. Dahil alam niyo na, yung grabe yung bagyong Christine na talagang idinulot. Oo, sa mga kababayan natin sa Bicol, ha? Kaya ang pati ang ABS-CBN Foundation ay kumilos na rin. Oo, at syempre lahat ng mga artista, yung mga kapamilya, viewers, ayan, nagbibigay rin ng kanilang donasyon, no? Lalo na kay Ma'am Lenny. Yes. Yung kanyang angat buhay. Yes. Diba? At saka yung Chelsea Robredo Foundation. Yes. Yung Kaya Natin. Yes. Oo. Kaya, Diyos ko, alam na, doon lang tayo magtiwala ng ating idodonate sa mga taong pagkakatiwalaan at sa alam nating taong siyang maghahatid ng tulong natin sa mga nasalanta talaga ng bagyo. Doon lang sa mga legit. Yes, mga legit organisasyon. Yan. Pili po kayo, ang dami naman po niyan. May ABS-CBN Foundation, may May Kapuso, meron kay Ma'am Ledy, may Jessie Robredo, may Angat Buhay, di ba? At iba pa po. Basta yun, yung legit po. Yan. Mag-due diligence din po tayo. Baka yung mga binibigyan po natin, mga hindi naman makakarating yung tulong sa dapat makatanggap, di ba? And speaking of due diligence, kasi syempre, nag-due diligence tayo dito kasi parang fake code card yung nangyari. Oo, na nagkabalikan na nga ba si Ana Halandoni at si Kit Thompson? Dati ay nabalita at pinatotohanan naman na binugbog ni Kit Thompson itong si Ana Halandoni. Na nagsusori naman si Kit Thompson. At syempre nakita yung bugbog sarado si Ana Halandoni. So pagkatapos ng lahat ng ito, eto na. Lumabas naman na nagkabalikan na parang binalikan niya ng bugbog. Tapos ano sabi dun sa quote? Ay, eto nga na yung September 1 pa ito, ha? Pero lagi siyang sinishare. Eto na, sabi ni Kit Thompson. Basa. So, like, kapag mahal na mahal mo yung tao, you don't even realize na you're doing too much na pala, right? That's like what happened with us. Miscommunication. Dala lang ng sobrang pagmamahal ko sa kanya. I know she understands it, kaya siya nakipagbalikan sa akin. So guys, I hope you can stop with Ana, okay? She's really a genuine person and she totally doesn't deserve any of this. Please, respect us naman. Tapos sabi naman daw ni Ana Halandoni, ito naman daw post. Yes po, totoo pong nagkabalikan kami ni Kit. Kapag mahal mo po kasi yung tao, kahit gaano po kabigat yung ginawa niya po, ay mapapatawad mo talaga. Yun po yung true love para sa akin. Kaya nagkabalikan na nga ba talaga sila, Nay? Ayun na nga, nagtataka ko dyan. Kaya tinanong ko si Ana Halandoni through IG. At tinanong ko nga kung nagkabalikan na sila. Fake news daw yun. Oo. Wala raw siyang ganong sinasabi. Wala siyang ganong quote. Tapos gawa-gawa lang daw yun ng mga tao. Kung hindi manira, gumawa ng kwento para lang may mapag-usapan. Pero sinanong ko kung friends na ba kayo ni Kit. Ano sabi? Sabi lang niya, di na kami nag-uusap. So siguro civil or gusto lang nila pareho o choice nila na manahimik. Ayan, malinaw yan, ha? So walang balikang naganap. Oo. At ina naman natin, di ba, malay naman natin pwedeng hindi sila magkabalikan pero pwede sila mabalik ang kanilang friendship.
Anyway, malapit naman na ang Pasko. Huwag na Yeah. tayo magtaka kung magkapatawaran naman yung dalawa. Tama. Oo, since malapit na ang Pasko, Loy. Yes, Diyos nice! ko, napaka-exciting ng ating MMFF. Dahil ang gaganda ng entries, ha? Yes! Napanood mo ba yung kay Vice Kanta? Yung teaser, no? Oo, yung Oo. And the Breadwinner Is, And the directed by Breadwinner Is. June Lana. Yes! O, diba, yung teaser pa lang, sabi ko, curious ka na ngayon. Ano gusto mong malaman? Ba't nagkaganoon? Correct. Bakit sinabi niyang breadwinner siya pero siya yung talo? Tama. Bakit hindi pala napatayo yung bahay? Kasi Oo. diba? Oo. Napakita ni Joe. Pero alam mo, Loy, Oo. tinext ko si Vice Cantaton. Sabi ko, Oo. te, mukhang ano ka rito, panalo ka dito. Oo. Top grocer ka na naman. Oo. Tapos sabi ko pa, mukhang pagdedebatihan kung saan ka ilalagay. Ha? Kung saan ka mananalo kung best actor o best actress. Ay, ano sabi niya? Kasi di ba yung box office hit, di ba? Parang Oo. naging ano lang siya, phenomenal box office star. Ay, sa Guillermo. Sa Guillermo. Dito hindi natin alam kung ano. Kasi ang first best actress na trans ay si Iya Mina. Tapos ang best supporting actress, nandiyan na rin naman si Kalad Karen, di ba? Oo, di ba? Ano na sabi ni Meme Vice? Kino-congratulate ka rin namin, Vice, kasi napakaganda ng teaser, ng trailer ng And the Breadwinner Is. Thank you! Ikaw ba nag-approve ng trailer? Kasi Ay, hindi. ang lakas ng impact sa mga tao. Sa Star yon, sa promo na ng Star sila na may hawak. Anong expectation mo dito? Kasi parang bagong Vice to. Ang weird nga kasi parang kahit ako kasabay niyong nagulat nung nakita ko yung teaser. Kasabay niyo akong nakaramdam, nanibago, natuwa, nagulat kasi wala akong idea kung ano nang itsura o kung ano nang nangyari sa pelikula nung nabuo na siya. Kasi hindi siya pina-preview sa akin. Parang nung preview ng management, parang ni-request nilang, wag mo i-preview kasi gusto namin, ma-surprise ka sa premiere night, regalo namin siya sa'yo sa Pasko. Para wala akong idea kung anong naging itsura nung kabuuan ng pelikula. Shoot ko lang siya, pero wala akong na-preview, wala akong nakita kasi kahit dubbing, wala siya, live sound kami, so wala akong dinab. So hindi ko nakita ano talaga yung kulay niya, ano nang yung kabuuan, wala akong idea. Kaya nung nakita ko yung teaser, nagulat din ako, sabi ko, ang ganda. Ang ganda nung kulay niya, yung color grading, yung atake nung cinematographer namin, nung lapat ng music. Ang ganda-ganda. Ang layo-layo niya talaga dun sa kinagis na nating mga pelikula ko. Diba? Hindi siya yung, pag nakita mo yung makulay, maliwanag, matingkad, baklang-bakla, masayang-masaya. Ibang atake, ibang feels. Nanginig ako talaga nung nakita ko. Sabi ko, ang ganda. So, baka mag-expect na nakakatawang Vice ganda dito ang mga tao. Nakakatawa pa rin naman siya. Parang siya, it's familiar but different. Yun ang nagustuhan ko rin kay Direk June. Nung simula pa lang sabi niya, hindi kita babaguhin. Kasi marami akong gusto about you. Parang may minahal kita as Vice ganda, yung mga pelikula mo dati mahal ko. So, hindi ko babaguhin yun. Hindi ko tatanggalin yung mga nagustuhan sa'yo ng mga tao, pero may idadagdag ako. Ang dami niyang dinagdag. Ang dami niyang dinagdag. Kaya, yung mga i-expect, syempre pag nanood ka ng Vice Ganda movie, hindi man pwedeng hindi ka matawa, di ba? Kailangan matawanin ka pa rin ni Vice Ganda. So, nandoon siya. So, it's familiar, but it's different. Meron kayong makikitang maraming dagdag sa pelikula ni Vice Ganda na hindi nyo pa nakikita dati. So, since premiere night mo pa yan, at sa December ito mangyayari yung premiere night, mula ngayon hanggang December, torture sa isip mo kung ano ba to? Tapos pinaglalaroan niya ako ni Direk June. Sabi ko, Direk, I can't wait. I wanna see the movie. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi niya gano'n. Ano na lang, 2 months and 11 days na lang. Ginaganon niya ako. So, ang saya din kasi meron ako nilulook forward talaga. Bukod dun sa mga pa-float, dun sa first day, yung premiere night, gusto ko siyang mapanood at gusto kong makita yung reaksyon ng mga tao. Gusto ko malaman kung paano nila yayakapin yung bagong Vice Ganda movie.
na familiar but different. Mukhang malilito ngayon ng board of jurors sa pagbibigay ng acting award dito kung papapanalunin kanila best actor ba o best actress o another category na naman ito. Pero historically nung nanominate naman ako sa Filmfest, pero best actor category okay naman ako doon. Okay ka. Okay ako sa best actor. Kung tatanungin nila ako, pero hindi ko naman ini-impose na kailangan manominate niyo ako sa best actor. Nasa sa kanila na yun. Parang malaking bonus yun kung manonominate, kung mananalo yung pelikula. Pero siguro ko ito yung bilang anak mo, di ba tinext ko nga sa'yo, sabi ko, hindi ako mapapahiya sa'yo dito and I will make you very proud. Oo naman. Kasi dito talagang iba ka dito, nagdadrama ka. At the same time, meron pa rin naman sa teaser na nagpapatawa kay ni Lassie. Kasi ayaw, di naman pwedeng ma-alienate yung mga tao. Ano nangyari? Di ba? Nasaan na yung vice gandang minahal din naman namin dati? Yung vice ganda yung masayang vice ganda movie na hinahanap namin. Doon pa rin, pasasayahin kayo ng pelikula, patatawanin pa rin kayo, at marami pa kayong ibang emosyon na mararamdaman. Hindi lang siya tawa. Ang dami yung magiging emosyon bukod sa tawa. Sa box office, ano expectation mo? 1 billion? Ay, hindi naman masama. Hindi naman masamang ibato yan sa universe, di ba? I-claim lang natin, pag binigay, di ba? Di ang bongga, lagi namang binibigay. Parang never naman akong finail ni Lord sa mga ganyan. So, I am hoping na malaki ulit ang tabuin niya, maging box office hit din siya, just like my previous movies. Sabi ni Vice, I will make you proud, Mama, sa movie na to. Di ako mapapahiya sa'yo. Kasi meron din ako mga taga-Star Cinema na kausap na ganon din, mahusay daw si Vice dito. Sa movie na to, ibang Vice daw. Wow. Yun ang abangan natin. Pero aside from that, meron ding ibang entries na napakagaganda rin, no? Yes, nice! So yung The Breadwinner nga ay parte ng unang 5 napili para dun sa MMFF. Kasama niyan sa first 5 yung Strange Frequencies Haunted Hospital na pinagbibidahan ni Enrique Hill, Jane De Leon, Alexa Miro, MJ Lastimosa, Rob Gomez, Raph Pineda, and Zacaru. Nandyan din yung Green Bones ni Dennis Trillo, Kylie Pineda, Ronnie Lazaro, Sofia Pablo, Royce Cabrera, and Cocoy De Santos. Ay, ang ganda raw ng pelikula na yan. May nagsabi rin sa Green Bones. Directed by Zig Dulay. Yes. Ang ganda raw niyan, Lloyd. Naku, eto namang isa na, yung Himala, isang musical. Sa panulat ni Ricky Lee, sa direksyon ni Jose Lorenzo Jocnonay, starring si Asa Santos at Between Escalante. Kasi yung musical ito, di ba? Ng pamosong Himala ni Ate Guy. At ang The Kingdom naman, pinagbibidahan ni Bossing Vic Soto, Piolo Pascual, Sid Lucero, Sue Ramirez, and Christine Reyes. Yan yung first batch. And recently nga, Nay, in-announce na yung second batch, yung kukumpleto dun sa 10 movies na maglalaban-laban para sa MMFF this coming Christmas. Dahil nga 50th anniversary na, di ba? Ang bongga. At eto ang mga pumasok sa banga. My Future You, starring Francine Diaz and Seth Fedelin. Ayan yung inatenda namin ni Jegs Nay. Sa Regal. Sa Regal, oo. Nakapasok pala sila, Buti pang Regal, in-invite tayo. O tapos? Ha? Pinaparinggan ka ba? Wala. nga. Oo. Nakukutan lang ako sa gano'n. Hindi tayo nakakalimutan. O tapos? Parang hindi na tayo na-invite recently dun sa isa. Ay, naku, may invite na tayo. Talaga? Oo. Hold Me Close, featuring Carlo Aquino and Julia Barreto. Uy! Uninvited, bida dyan si Miss Vilma Santos, Nadine Lustre, and Aga Mula. Ang iyong forever crush. Yes. Diba? Andyan din, congratulations sa pelikula nila Ma'am Sylvia Sanchez na Topak, starring Arjo Atayde and Julia Montes. At ang panghuli, ang bongga, Miss Judian Santos at Lorna Tolentino sa pelikulang Espantajo. Ang ganda ng line-up. Grabe. Wala kang tulak kabigin. Oo, syempre, since magaganda yan, alam mo naman, di ba, kung ang ratio ng panonood ngayon ng sine, parang 1:2 movies. Di ba? Yung isang tao manonood ng 2 pelikula, 10 yan laki. Oo, dati 8 lang yan. Ngayon, ginawa ng 10. Kaya minsan nakakawawa yung last 6. First 4 lang ang pinapanood.
Pero since magagandang ending, I'm sure naman talaga namang dudukot sa bulsa ang mga Pilipino at susugod sa sinihan para ma-experience lang yung, alam mo yun, yung ambience na sa Pasko or sa Christmas time nanonood ng sine. Oo, diba? Lalo na pagkakwentuhan, dapat hindi kang papahuli. Dapat mas marami kang mapapanood na pelikula sa Film Fest, mas bongga ang mga share mo sa mga chika ng mga barkadahan. Pero napansin ko lang ngayon, no, parang walang pangbata. Kasi pinansin mo. So kung hindi mo yan pinansin, walang mapapansin. Hindi nila mapapansin na walang pangbata. Sorry po. Pero nandiyan si Vic Soto. Pero yun nga na parang first drama movie daw yan ni Bossing Vic. Kasama si Piolo Pascual. Oo, pero may mga G naman dyan, mga general patronage. Oo, so mga all ages naman yun. Tingnan natin basta importante, gano'n na naman kasigla ang movie industry. Oo, sana lahat ng tao manood, kahit isang pelikula lang, kung wag na tayo mag-intay na, ay baka naman, nasa Netflix yan. Ay baka nasa naman yan, Prime Video yan. Di ba? At ngayon na alam niyo na po kung ano yung mga pwede niyo mapanood sa Pasko, pwede naman na natin simulang mag-ipon, di ba? Correct. Paghandaan na po natin kasi ang gaganda talaga. Parang gusto mo panoorin talaga lahat. Ito yung isa sa mga MMFF na talagang parang walang tapon, Nay. Alam mo yun, yung curious ka kung ano talaga yung pelikula bawat isa. Oo. Meron yung isang tao, di ba, talagang hindi nag-iipon siya hindi para makapanood ng Film Fest entry. Nag-iipon siya para, alam mo yun, kasi magpapagawa siya ng boobs. Papalaki siya ng boobs. Akala ko ba Kifi yung papagawa? Una, hindi ro kaya kasi minsan ng pinagawa, may naiwang ugat. Kaya tumubo ulit. So ngayon, dede na lang daw. Oo. Jex, ano masasabi mo? Baka rin may maiwan. Baka may maiwang ugat. Gagawin na tutubo mo nga yan, diba? Diba, Jex? Walang ugat pala to. Ha? Kaya walang tumutubo. Pinapump. Pinahangina. Oo. Napaplan. Kakaloka. Yun. Ang gaganda po talaga ng mga pelikula. Wa-etchos na. Anong panonoorin mo dyan, Jex? Parang gusto ko yung Green Book. Tsaka yung... And the breadwinner is... So, panonoorin mo yung kay Vice or yung Green Book. Green Bowl. Pasko ka manonood mismo sa December 26, 27, New Year. Kung kailan tayo may malilibre sa akin. Siyempre, Gano'n na naman, nakakaloka naman, Jex. Ililibre ka pa ba noon ng libre sa'yo last year? Baka kasi may ibang friends naman siya manilibre sa kanya, di ba? Paano kung yun ulit maglibre sa'yo? Antayin ko na lang lumabas sa Netflix. Alam mo talaga. Pasko naman na. Oo, mali mo. Yan yung maging bonding nyo. Oo, di ba? Masaya siya doon. Masaya siya doon. Ay, nako. Ikaw na, anong papanoorin mo dyan? Hanggat kayang panoorin ko lahat, papanoorin ko. Ang problema lang, di ba, umaalis nga ako pag December 25 hanggang January. So, hahabol na lang ako. Kung may mga advanced screenings, ayan. Yes! Katulad dati, di ba, nagpa-advanced screening yung Rewind? Yes! Oo, para lang sa amin. Lang sa kasi nga nalaman na aalis tayo noon, talagang ninimbita tayo para mapanood. Wag daw tayo alis na hindi mo napanood. Kaya naman na-ichika natin sa kanila habang hindi pa pinapalabas ng bonggang-bongga. Napakaganda, di ba? Tingnan natin kung sino mag-imbita ng advanced screening. Ha? Dahil aalis tayo. Tingnan natin kung ganun ulit. Ha? Parinig kayo. Hindi naman, Jed. Siyempre, pag napanood mo na, maichichika mo na kung maganda, kung kabang-abang, di ba? Pero tingnan nyo naman, di ba? Yung una natin pinanood, alam naman nila naging ending, di ba? Yes. Super box office hit. Yes. So, nagpaparinig nga tayo. Sino kayang papapanood sa atin para at least may idea na tayo. Yes! Oo, ayan. At syempre pa, ito pa nga, Loy, ang balita. Ano pa, Nay? True to her word, nagtungo nga si Vice Ganda sa tanggapan ng Angat Buhay para personal na iabot ang kanyang donasyong pinansyal para sa Bicol na nasalanta ng Bagyong Christine.
Kaso, nasa probinsya pa si Ma'am Lenny, kaya nag-video call na lamang sila. At nakakatuwang bilang pasasalamat ay nilifting ng mga volunteers si Vice para literal na angat buhay ang nangyari. Ganon din ang nangyari kay Maris Racal nung magtungo ito doon. Iniangat din siya ng mga volunteers. Samantala, pinost naman ni Daniel Padilla ang picture kung saan naka-uniforme naman ng Daniel Padilla hatid tulong ang kanyang mga volunteers. Si Gerald Anderson naman ay nagtungo sa Laurel, Batangas para personal na ihatid ang tulong at pinasalamatan nito ang family and friends na sumuporta sa kanyang misyon, katuwang ang Philippine Coast Guard ng Batangas at ang mga selfless volunteers at rescuers. Ang mga netizens sa mga ganitong pagkakataon ay natutuwa na kahit hindi naman tatakbo sa eleksyon, ay laging nandyan para sa mga nangangailangan ang mga artista at personalidad. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa atin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po ang aming episode ngayon, pero kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button at huwag kamutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niya kayong unang naman na-notify na meron kami latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan. And of course, we'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, body, beauty, and wellness. Sila po nag-aalaga sa amin. Nandiyan na po sila sa Maria Ignacio sa tapat po ng ABS-CBN sa Grandia Place. At syempre, nais nating batiin ng happy birthday ang ating Maring Cecil de la Cruz. Hi, Cecil! Maring Cecil, happy birthday! At belated happy birthday din kay Kuya Rolly Urbina kahapon at kay Len Padon ng mga Angels tonight. Ayan, happy birthday sa inyo. Siyempre, gusto rin natin batiin ang happy birthday Tito Boy Abunda. Ay, Tito Boy, happy birthday! Yes, alam po, October 29 si Tito Boy. Tapos si Tita Annabel Rama, birthday din. Oh! Yes, birthday. Happy birthday, Tita Happy Annabel. birthday Tito po. Boy, ayan, we love you. Yes! Ayan, at syempre pa, Jex. Yes, sa Tita Jex channel. May bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang ang Bright Excel, ang The Hungry Post PH, at ang ABC Pets. Thank you po. Yes! At syempre, aking panayam pa rin kay JK Labango na Yes. nakakaloka. Ang daming nagte-text sa akin at sinasabi nilang tinamaan sila sa panayam ko kay JK Labango. Napakabuti palang apo ni JK. Bakit? Andun po sa OGDS Inspires na sa I1 TFC na rin po. At hanggang dulo parang nakakaiyak yung dulo. Promise. At syempre pa yung mga NCLEX passers na nurses. Yes. Oo, ayan. Ako, ito ng pagkakataon ninyo para mag-apply, para manirahan at magtrabaho sa US of A. Sa New York. Sa New York lalo Yes. na. Oo, ha? Bumisita lang kayo sa kanilang fan page, yung White House Cares. Yes! Legit po yan. Legit. Apply na po kayo dyan. Kasi yung kumari namin si Maring Rose Santos, Yes. ang namamahala niya, nang siyang may-ari niyan. So, isang Pinay, alam niyo na. Yes! Oo, ha? Ayan, at syempre maraming salamat sa Headway Vera Salon at sa Nail Cocktails. Nail Cocktails! Thank you so much. Yes! At Headway! At syempre pa, huwag niyo kakalimutan Quizmosa. Yes! Mondays hanggang Saturdays po yan. 2:30 pagkatapos ng Itbulaga. At sa gabi. Sa gabi, 11:30 naman. Yan. Ayan, ako. Diba? O, 2 beses nyo kayong papanood sa isang araw. Diba? Oo, pero magkapareho yan. Baka feeling nyo, iba manalo sa jackpot sa gabi. O, ayan ha. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGDS, na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? I-chika mo na! Dali! Ano kayo makakasama niyo, Jegs, manood sa Pasko na yun, no? Yung makakasama niya sa, sa undas. Ha? Wala akong nakasama. Pareho? Yung pa din. Ha? Talaga? Ha? Ito yung yung lalaki.
na inagaw niya sa misis. Okay. Di ba yan yung mga tipo niya, yung mga feeling niya, mas siya yung pipiliin kaysa doon sa babae. Di siya ang maglilibre doon. Hindi siya ang magpapalibre. Di ba nga, sa mga friends, tayo maglilibre sa kanya. Pag sa mga lalaki siya na. Hindi! Kasi hindi naman niya ginagawa sa atin Kaya nagre-reklamo yung ibang friends no? Oo nga, naku, yan naman si Jex. Diyos ko. Sabihin mo, may lakad tayo. Nagmamadali tayo. Nagugulan ako sa inyo, sabi ko walang magbabago. Ay naman, gusto nyo manlibre ako. Di nagbago na ako. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam. Kaya pinaganda mo yung baba mo sa NV. Pati po, Doc di ba? JC Solis. Di ba? Diyos ko, nakabanitit na rin. Ginagaya tayo. Nakakalungkot si Napahaba Oo nga, Diyos ko. Babaeng-babae na. Oo. Pero Dax yan.